Hi guys! Magandang araw! For today's video, magpapatabon nga si Kuyang ng buhangin dito sa aming daanan patungo sa mga bahay-bahay. So you can see sa video talagang sobrang lamog na itong aming dinadaanan. Kung magsasalita lang ito, sasabihin niya, ano ba kayo? Overuse na ako. Oh my God! Gawa po ito ng panakanakang pag-ulan, pag-ambon, pagkulog at pagdilat. Ay, parang balita na yun ah. Well, the reason as to why Kuyang decided na ipatabon na itong mga nagtitira niyang mga buhangin is that because as a concerned citizen of the Republic of the Philippines, nalalapit na rin syempre ang barangay election, ayaw niyang maputikan yung mga kandidatong mga ngampanya at magbabahay-bahay soon. Char! Dahil day off pa rin today ng aking mister, syempre kinontrata na niya ito kagabi na sila ay magtatabon daw today. At balik po tayo sa usapan or razon kung bakit papatabunan ni Kuweng itong mga buhangin is that because sobra na po kaming nahihirapan sa pagdaan dito sa Sitio Kamarunggayan, Char, kasi marami namang punong marunggay dyan. As you can see, sobrang lambot ng lupa at syempre lasog-lasog na at minsan na rin akong muntikang mag-slide sa pagdaan dito. Iniwan ko nga ni po sila dyan dahil pumunta po ako dito sa likod ng kubo ni Kuya. Sisilipan ko lamang pala ang 7 pirasong maliliit na tilapia na nilagay dito kaninang umaga ni Papa. What? Yung mga isdang tilapia pala dito pinaglalagay ni Papa at Kuyang is nakuha lang din nila sa mga screen nilang pinapakat sa mga palayan. After how many months, pwede na itong karasan. Syempre pwede na rin itong ulamin or ihawin. At pagbalik ko nga po sa kanila habang sila ay busy pa, nakita ko nga rin po pala itong puno ng ate si Kuyang. Sabi ko pahingi naman at pasubagot ang puno. Sabi niya, sige kuha ka lang. Sure. Itong mga napitas kong 4 na pirasong atis pala is hindi pa hinog. At pag uwi sa bahay, lalagay ko to sa aming bigasan dahil naniniwala po ako na ang bigas ay may mainit na komposisyon na hindi ko alam kung anong tawag doon. Mas madali daw itong magpahinog sa anumang purgas na ilalagay mo rito. Ito na po pala ang afterlook. Hiniwan po niya makover lahat. At least meron namang kahit papanong natabunan at hindi na kami mahihirapang masyado. Pagkatapos patabunan ng madalas sa daan, umuwi na rin po pala kami dito sa bahay. Kanya na po niluluto yung kinapin ng 45 days chicken kanina. Nag-prepare na rin para ang aking mister gaya ng kanyang panggisa, bawang, sibuyas at luya. Kanya na rin po palang isasangkot siya yung ginayat-gayat into cubes na chicken kanina. Hanggang lumabas ang kanyang kaluluwa. Nilagay na rin pala niya ang diluted na dugo ng chicken. At pampalasa gaya ng asin, konting vetchin at tinuro na paminta. Ito nga po palang iluluto ng aking mister. Ay, dinuguang chicken. Sabi ko nga ni po sa inyo sa aking previous video na kapag ang mister ko na ang nagluto, first time ko lang mag-uulam ng ganito. At dahil siya po ay isang Pinong Ilocano, sobrang dami pa po niyang alam lutuin at kung ano-anong recipe pa ang mga ito. Kami, normally dito sa bahay, pagdating kasi sa chicken, ang alam ko lang lutuin ay afritada. Sama mo na rin dyan ang tinola, pati ang adobo. Hindi mawawala ang prito. Ngayon ko lang po napagtanto na pwede din pala itong gawin dinuguan. Ilagyan na rin po niya ito ng sili para sa pangsipang lasa. Nilagyan ng kaunting tubig at papakuloyin lamang ito hanggang sa ito ay maiga. Nung ito ay malapit ng maiga, nilagyan rin niya ito ng konting suka at makakabawas na po ito ng lagsa ng yung nilulutong chicken dinuguan. Kaya sobrang thankful at grateful din po ako sa aking mister dahil napakarami ng alam lutuin. Tsak na magugustuhan ko at ng pamilya ko. Kaya nasarapan ko magkwento, total iga naman na ito. Tara, maglabas ka na ng kanin, kain na tayo.